Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Lolo, bakit gising pa kayo? Hindi po ba kayo makatulog? Mukhang inaatake na naman po kayo ng ubo ninyo Oo nga eh. Nahihirapan ako makahiga sa tuwing nakahiga ako. Kaya hindi ko magawang makatulog. Sumasakit na nga rin ang lalamunan at likod ko dahil sa ubong ito eh. Lo, ilang araw na po ba yung ubo ninyo? Mas lumalala pa habang lumilipas sa mga araw Iniinom niyo po ba yung pinapakuluan ninyong oregano, Lo? Kung hindi kayo hiyang sa gamot na yun maghanap po kaya tayo ng iba pang herbal na pwede ninyong inumin para mawala yung ubo ninyo. Nasakto pa naman na wala rin tayong pera ngayon para pambili ng gamot sa bayan. Ayos lang naman yung pinapakuluan kong oregano. Huwag niyo na nga akong alalahanin. Mawawala rin naman itong ubo ko. Sadyang kailangan ko lang na ipahiga ang katawan ko. Mas mabuti pa, Lo. Huwag ka na munang sumama sa amin bukas ni Kuya Bien sa gubat. Kami na pong bahalang magbantay sa gagawing uling dun. Sige. Kayo na munang mag-asikaso ron, ha? Hindi ko napipilitin ang sarili ko't baka tuluyang pambumagsak ang katawan ko. Oo naman, Lo. Kapag naibenta namin yung uling, bibili po kami ng gamot para sa ubo ninyo. Sige. Salamat sa inyong dalawa. Kung buhay lang sana ang mga magulang ninyo, panigurado hindi ganito ang sitwasyon nyo ngayon. May sarili na rin sigurong pamilya itong si Bien. Naku, Lo, huwag nyo na pong isipin ang tungkol doon. Isa pa, wala naman pong may gusto sa nangyari sa kanila. Ang mahalaga nagawa rin ninyong patayin noon ng mga aswang na pumatay sa kanila. O nga po, Lo. Masaya naman po kami dahil kayong nagsilbing ama't ina namin. Ang importante po, magkakasama tayo at masayang namumuhay. Siya nga po pala. Bakit ayaw niyo pong sabihin sa amin kung nasa na po yung mga anting-anting ninyo? Isa kayong antingero ng kabataan niyo, di ba? Pero wala ko nakikitang kahit ni isang suot ninyo, Lo. Wala na sa akin ang mga anting-anting ko. Simula nang magawa namin ubusin ang tribo ng mga gabunan noon, kinalimutan ko na rin ang pagiging isang antingero. Itinoon ko na lang ang buong atensyon ko sa pag-aalaga sa inyo. Gabunan? Ibig niyo pong sabihin, yun po yung uri ng aswang na nakalaban niyo noon? Ngayon niyo lang po sinabi sa amin yun Ilang beses na rin namin kayong tinatanong tungkol doon dati, di ba? Ayaw ko rin sanang ungkatin pa ang nakaraan. Pero dahil nasabi ko na rin naman sa inyo ngayon, sasabihin ko na lang sa inyo ang tungkol sa mga aswang na yon. Anong klaseng mga aswang po ba yung mga gabunan, Lo? Mataas at malakas na uri sila ng mga aswang. Kaya nilang magpalit ng anyo at maging isang nilalang na may itim na balat at malahibo. Maputi at mahaba ang kanilang mga buhok. Nagbabaga ang kanilang mga mata gaya ng sa uling. Ano pong kaya nilang gawin, Lo? Nakakakuha ng interes ang tungkol sa aswang na yan, Kaya nilang umatake sa kanilang biktima kahit tirik ang araw. Nakakalipad sila kahit pa na wala silang pakpak. Mabilis ang mga galaw nila na nagiging dahilan para hindi sila makita o maramdaman ang kanilang bibiktimahin. Maraming nagsasabing isang beses lang sa isang taon kung kumain ng karne ang gabunan. Ganun po ba, Lo? Paano kung may ganun pang aswang ngayon? Wala na po kayong anting-anting. Kaya mahirapan na rin po tayo makipaglaban sa kanila sakaling makaengkwentro natin sila. Si Tio Gado, may tangan pa rin po ba siyang mga ganoong bagay, Lo? Nako, wala nang mga aswang dito sa atin. Sa pagkakaalam ko, wala na rin anting-anting ang Tio Gado niya. Simula nang magkaroon siya ng sariling pamilya, gaya ko, kinalimutan na rin niya ang pagiging isang antingero. Hindi na natin kailangan ng mga anting-anting dahil payapan ang mga buhay natin.
Kung sa bagay, tama naman po kayo ron, Lo. Wala na rin sigurong mangangahas na mga aswang na bumuo pa ng bago nilang tribo rito. Malabo na yung mangyari. Ay siya, ang mabuti pa'y pumasok na kayo sa silid ninyo. Patulog na kayo. Napapasarap pa ikwentuhan natin eh. Lumalalim na ang gabi. Sige po, Lo. Hindi na rin po kayo pwedeng magpuyat. Bukod sa matanda na po kayo, may sakit pa kayo. Kalabaw lang ang tumatanda. Pumasok na ang dalawa sa kanilang silid. Naririnig pa nila ang pag-ubo ng kanilang lolo mula sa silid niya. Pero hinayaan na lang nila. Dahil napanatag na nang ininom ng matanda ang halamang gamot. Pagkalapat pa lang ng likod ni Bien at Abel sa kanilang higaan, nakaramdam na agad sila ng antok. Dahilan para mabilis na makatulog. Kinaumagahan, tinanghali sila ng gising kaya nagmadali silang bumangon at nag-ayos ng kanilang mga sarili. Naabutan naman nila ang kanilang lolo Tibor na nag-aalmusal. Bien, Abel, gising na pala kayo. Umupo na kayo rito sa harapan ko at sabayan nyo na akong kumain. Naku, Lo. Hindi na po. Kailangan na namin makapunta kagad sa gubat at nang masimulan namin ng trabaho. Ay, sige, kayo ang bahala. Naihanda ko na ang mga dadalhin yung flashlight, itak at pagkain. Kung hindi talaga kayo mag-aalmusal, dagdagan na lamang ninyo ang babaulin ninyo. Para kapag nakaramdam kayo ng gutom sa gubat, may makakain kayo at may matitira pa sa inyo para naman sa gabi. Opo, Lo. Yun na lang po ang gagawin namin ni Kuya Bien. May iwan po kayong mag-isa dito sa bahay mamayang gabi. Kaya mag-ingat po kayo dito, ha? Huwag nyo na akong isipin. Kaya ko na ang sarili ko. Ito na lamang ninyo ang atensyon sa trabaho sa gubat. Sige po, Lo. Alis na po kami. Mag-iingat kayo ron, mga apa. Naglakad na sina Abel at Bien papunta sa gubat. Nang makarating doon ay kumain lang sila at nagpahinga saglit, saka sinimulan ng kanilang trabaho. Dahil natapos na nila noong nakarang araw ang pagsasalansa ng mga kahoy at pagtatabo ng lupa sa kanilang uulingin, sinindihan na lang nila ito at binantayan ng maigi. Abel, hapon na. Ang mabuti pa siguro magpahinga na muna tayo dun sa ilalim ng puno. Gusto ko naisip mo, Kuya Bien. Sakto dahil nakakaramdam na rin ako ng pagod Tara na, Abel. Tara na, Kuya. Masarap sumandal sa punong yun kasi malaki ang katawan Abel, dito ako ha. Doon ka naman sa kabilang puno para hindi tayo nagkakabanggaan. Sige, Kuya. Walang problema sa akin yan. Ayaw ko rin naman na katabi ka kasi ang likot mo. Bigla ka na lang naniniko kapag tulog ka Loko. Sige, umidlip muna tayo. Mamaya na natin tabunan ng unahan ng kahoy. Sakto yan, pagkagising natin, nagbabaga na mga kahoy para pwede nang tabunan ng lupa. Napahaba ang tulog ng dalawa. Naalimpungatan sila nang marinig ang paghuni ng mga kuliglig sa paligid. Uy, teka, madilim na. Abel, gising na. Yung inuuling natin, kailangan nating tabunan, baka maabo. Kuya Bien, napasarap ang tulog natin Tara na, punta na natin yung uling. Tara. Tapos magapunan na rin tayo. Pagkatapos nilang kumain, pinuntahan ni Abel ang kanilang inuuling para muling bisitahin. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Abel sa kanilang kubo. Naging alerto sila dahil nagsimula silang makarinig ng kakaibang mga kaluskos. Hindi na tumigil ang mga ingay na naririnig ko, Kuya Ben Abel, may problema ba? Bakit hindi ka mapakali dyan? Ano bang nangyari? Kanina pa ako nakakarinig ng mga kaluskos sa paligid, Kuya Ben Baka may sumunod na mabangis na hayop dito sa pwesto natin. Mas mabuti nang pareho tayong handa at nang hindi tayo malagay sa panganib. Hindi ka pa nasanay sa gubat. Gusto mo, tingnan mo. Ay, yoko nga, Kuya Ben. Kahit sanay ako sa gubat, nakakatakot pa rin kapag ganyan may mga kaluskos sa paligid.
Nasanay na ako maging mapagmatsyag. Delikado rin kaya, baka kung ano yung mangyari sa atin dito. Oy sige, puntahan natin ang kinatatakutan mo. Kuya, wag na. Dito na lang tayo. Gabi na oh. Madilim na. Wala tayong laban sa mga hayop sa gubat. E di dalhin natin ang itak natin at flashlight. Tara na, Abel. Sumunod ka sa likuran ko ha. Kung sakaling sugurin tayo ng mabangis na hayop, huwag tayo magdalawang isip na patayin. Aba, pang-ulam din yun. Ihawi natin agad sa uling, di ba? Kuya Bien, Tara na. Ikaw talaga napakaduwag mo, oh. Naglakad ang dalawa papunta sa bahagi ng gubat kung saan nagmumula ang ingay. Habang papalapit sila roon, ramdam ng magpinsan na may nagmamasid sa kanila. Inihanda na lang nila ang kanilang itak. At nang tuluyan silang makalapit sa lugar, nagulat sila dahil nahagip ng liwanag ng kanilang flashlight ang isang babae na nakaupo patalikod sa kanila. Nagtaka ang dalawang lalaki kung bakit nasa gubat pa ang dalaga sa ganoong oras ng gabi. Nagulat naman ang babae nang maramdaman sila. Kaya mabilis siyang napatayo para humarap sa dalawa. Sino ka? At anong ginagawa mo dito sa gubat? Gabi na. Bakit nandito ka pa? Oo nga, miss. Teka, bakit marami kang sugat sa katawan? Ano nangyari sa'yo? Pauwi na sana ako sa baryo namin galing sa bahay ng kaibigan ko. Habang naglalakad, sinugod ako ng mga halimaw. Ako nga pala si Clarita. Ako si Bien at siya naman si Abel, pinsan ko. Anong ibig mong sabihin mga halimaw? Oo nga, Clarita. Nasaan sila? Tsaka, bakit dito ka sa gubat dumaan? May shortcut kasi dito. Hindi ko alam kung anong klaseng halimaw sila pero nagbabaga ang kanilang mga mata. At may maiitim silang balat at mabalahibo ang katawan. Hinabol nila ako. At kapag naabutan ako pinagkakalmot ako. Kaya nagkaroon ako ng maraming sugat sa katawan. Mabuti na lang at nakapagtago ko dito. Kaya hindi nila ako nakita. Sigurado ko ba sa mga nakita mo, Clarita? Oo, Bien. Natatakot ako sa mga itsura nila. Hindi maganda to. May kutob ako mga aswang ang tinutukoy mong mga halimaw. Ibig sabihin, nagsisimula na silang mambiktima dito sa lugar natin. Bakit hindi ka man lang sumigaw para humingi ng tulong? Hindi ko na naisip ang bagay na yon. Isa pa, nasa gubat ako. Naisip ko na walang tao rito. Wala akong mahinga ng tulong. Kapag sumigaw pa ako, matutuntun ako ng mga halimaw na yon. Hindi ko nga inaasahan na nandito pala kayo sa gubat. May punto ka rin naman doon. Gusto mo bang sumama sa amin sa ulingan namin? Doon ka muna kahit kalahating oras lang para makapagpahinga ka. Naku, hindi na, Abel. Baka hinahanap na rin ako ng pamilya ko Kaya kailangan ko na makauwi kaagad. Pwede ka naman naming ihatid ni Kuya Bien kahit sa labasan ng gubat. Baka mapano ka pa kapag nagpatuloy ka sa paglalakad ng nag-iisa Sigurado ba kayo? Oo naman. Ayos lang naman sa amin ni Kuya Bien na samahan ka. O sige, kayong bahala. Salamat O sige, tara na. Nagsimula na silang maglakad para ihatid si Clarita. Naging alerto na lang sila dahil ramdam nilang may nakasunod sa kanila. Tahimik lang si Clarita at ramdam nila ang takot ng dalaga. Dahil sa pagkabalisa, kaya naisipan ng dalawa na kausapin siya. Ayos ka lang ba, Clarita? Oo naman. Iniisip ko lang ang nangyari sa akin kanina. Ilang beses na rin akong umuwi ng gabi pero ngayon lang ako nakaranas ng ganung bagay. Mabuti nga't walang malalang nangyari sa'yo, Clarita. Siguro, kung nahuli ka ng mga halimaw na sinasabi mo, baka nagawa ka na nilang lapain. Oo nga Swerte ko na lang talaga at nagawa ko silang takasan. Clarita, malayo pa bang bahay nyo? Hindi naman. Malapit lang sa labasan ng gubat na ito ang bahay namin. Mabuti naman kung ganon. Tara, bilisan na lang natin ang paglalakad at nang makarating kaagad tayo doon. Tumango si Clarita kay Bien.
Tahimik na silang naglakad habang nakikiramdam sa paligid. Maya-maya ay natuwa ang magpinsan nang matanaw na nila ang labasan ng gubat. Malapit na tayo sa labasan ng gubat, Clarita. Kahit papano, ligtas ka na makakauwi sa bahay nyo. Oo nga. Sigurado akong nag-aalala na ang mga magulang ko sa akin. Teka sandali. Sino mga taong yon? Papunta sila dito sa kinaroroonan natin. Ihandaan yung mga sarili nyo dahil masama ang kutubo sa mga yan. Wala na kayong dapat na ikabala sa akin, Bien, Abel. Kapamilya ko sila. Baka naisipan nilang sunduin na sana ako kasi gabi na nga. Ganun ba? Akala ko hindi mo kilala mga yan eh. Pasensya na Naku, wala yun. O siya, dahil nandito na rin naman sila, sasama na lang ako sa kanila. Maraming salamat sa pagdating niyo sa akin hanggang dito Naku, walang anuman yun. O sige, mauna na kami. Iingat kayo pagbalik sa gubat. O tara na kuya, balik na rin tayo dun. Umalis na rin naman sila eh. Oo, tara na. Kung hindi lang kapamilya ni Clarita mga yon, iisipin ko talagang may masama silang balak sa atin eh. Kakaibang aura nila. Matatalim pang tumingin. Uy, Kuya Bien, Masama mag-isip ng hindi maganda sa kapwa natin Oo, alam ko naman yon. Wag mo na nga lang isipin yung sinabi ko. Napapaisip lang ako, Kuya Bien. Kung tama ka na mga aswang ang tinutukoy ni Clarita, hindi malabong may naniniraan na dito sa atin. Yun na nga iniisip ko eh. Hindi magtatagal, magkakaroon na naman ng biktima dito dahil sa kagagawa ng mga aswang. Baka bagong grupo na naman yun ng mga aswang. Oo nga eh. Tara, bilisan na lang natin ang ating paglalakad at nang makarating na kagad tayo sa ulingan. Pagkarating nila sa ulingan, ay nagkasundo sila na salitan sa pagbabantay ng uling. Lumipas ang oras at nagsimula ng sumikat ang araw. Mag-uumaga na. Umuwi na muna tayo sa bahay. Sige kuya, sandali lang. Ililigpit ko na lang yung mga gamit na iuuwi natin. Bumalik na lang tayo mamayang hapon. Makalipas lang ang ilang minutong paglalakad, ay natanaw nila ang kanilang bahay. Nakita nila si Lolo Tibor na may taong kausap sa bakuran. Teka, si Tiyo Gadu ba yung kausap ni Lolo Tibor? Tama ka kuya, si Tiyo nga. Ano kaya kailangan niya kay Lolo? At bakit nagpunta siya sa bahay natin ng ganito kaaga? Baka may mahalaga siyang sasabihin kay Lolo. Siguro nga kuya. Tara, lapitan natin para makibalita. O sige. Tiyo Gadu! Hoy, Bien, Abel! Nakauwi na pala kayo. Opo, Tiyo Gado. Mabuti naman at nakadalo kayo dito sa amin. Kaya pala mag-isa lang ang Lolo Tibor nyo dito eh. Sa gubat pala kayo galing. Opo, Tiyo. Nagbantay kasi kami ng inuuling doon. Kaya naiwan muna namin si Lolo dito sa bahay saka may ubo siya eh. Kaya hindi na namin pinasama para makapagpahinga. Ano pong sadya nyo dito, Tiyo? Ang aga nyo naman po pumunta. Yun na nga. Kinausap ko si Tiyo Tibor na pumunta sa reunion sa susunod na linggo. Gaganapin yun sa bahay namin. Walang dahilan para hindi kayo makapunta sa araw na yon Isang layon lang ang pagitan ng mga baryo natin. Kaya kung iisipin, hindi rin gaano malayo itong sa inyo. Mag-uuwian din ang kamag-anak natin na nasa malayo, kaya huwag kayo mawawala, Ganun po ba? O sige po, Tiyo. Pag-iisipan po namin. Tiyo Tibor, aasahan ko kayong tatlo ni na Abel at Bien, Ay sige na, mauna na ako at may trabaho pa ako. Tiyo, ang pamangkin, alis na ako. Sige, mag-iingat ka, Gado. Lo, pupunta po ba tayo kina Tiyo Gado? Kapag naging maayos na ang pakiramdam ko, pupunta tayong tatlo. Pero kung hindi, kayo na lang ang papupuntahin ko ron. Kahit hindi na, Lo. Baka mawili kami ron at gabihin kami ng pag-uwi. Wala ka pang makakasama dito sa bahay. Huwag niyo na akong isipin. Ayos lang naman yon sa akin. Narinig niyo naman ang sinabi ng tiyuhin niyo.
Nakakahiya naman kapag walang pumunta kahit na isa sa atin. Sige na, Lo. Tapusin niyo kagad ang mga dapat niyong tapusin, lalo na ang inuuling ninyo para wala kayong aalalahaning trabaho sa araw na yon. Sige po, Lo. Makalipas ang ilang araw, hinango nila ang kanilang uling at dinala sa tindahan na pinagbabagsakan nila. Nabilan na rin nila ng gamot ang kanilang lolo matapos ibenta ang mga uling. Napagkwentuhan pa ng dalawa ang nalalapit na reunion bago sila matulog. Habang iniisip nila ay mas nakakaramdam ng tuwa ang dalawa dahil minsan lang mangyari ang reunion sa buong angkan nila. Hanggang sa dumating na nga noon ang araw na yon. Lo, hindi pa po ba kayo magbibihis? Aalis na po tayo maya-maya. Mag-aalas 3 na po ng hapon, Lo. Hindi po ba kayo dadala sa reunion? Ay nako, hindi na ako sasama sa inyo mga apo. Bakit naman po, Lolo? Masama pa rin po ba yung pakiramdam ninyo? Hindi naman. Mas gusto ko na lang munang maiwan dito sa bahay at magpahinga para mas bumuti pa ang pakiramdam ko. Kayong dalawa na lang ang pumunta ron. Malayo-layo ang lakarin. Ayaw kong mapagod ng husto. Paano po kung hanapin kayo ni Tio Gado? Di sabihin nyo na lang na hindi ako nag-abala pang sumama sa inyo. Kayo lang bahalang magdahilan sa kanya. Ang mahalaga lang naman sa akin ang makapunta kayong dalawa doon para kahit papano makilala at makita nyo ang iba pa nating mga kamag-anak. Sige po, Lo. Hindi na po namin kayo pipilitin. Mag-iingat na lang din po kayo dito sa bahay, ha? Ako na ang bahala dito. Sige na, magsaya kayo ron. Opo, Lo. Sige po, aalis na po kami. Abel, sigurado kong nasa bahay na ni na Tio Gado ang iba natin mga kamag-anak. Ang dami na siguro natin. Oo nga, Kuya. Pagkarating natin doon, kakain talaga ako ng marami. Gutom na ako eh. Binilisan ng dalawa ang kanilang paglalakad papunta sa sakayan ng tricycle. Inihatid lang sila ng driver sa hangganan ng daan dahil hindi na kayang pasukin ng tricycle ang makitid na daan pantao. May kalayuan pa sa bahay ng kanilang tiyuhin ang lugar na binabaan sa kanila, kaya malayo-layo pa rin ang kanilang lalakarin. Maya-maya ay nagsimula silang makaramdam ng kakaiba. Parang kanina pa may sumusunod sa atin, ah. Oo nga, Kuya. Akala ko ako lang ay nakakaramdam ng ganun. Huwag na lang natin pansinin. Sige, Kuya. Kuya, sandali lang. Hindi ba si Clarita yan? O nga no, papalapit siya sa atin? Ken, Abel! Hindi nga ako nagkamali sa inala kong kayo yung nakita ko. Saan kayo pupunta? Sa Purok 5, sa bahay ng Tio Gado namin. May gaganapin kaming reunion dun eh. Ikaw, saan ka naman pupunta? Ganun ba? Sakto. Papunta rin ako sa lugar na yon. May dadalawin akong kaibigan dun eh, kaya pwede bang sumabay ako sa inyo? Ayos lang ba? Ay, oo naman no. Ikaw pa ba? Ay, teka. Ang bilis namang gumaling ng mga sugat mo. Wala man lang naiwang peklat sa katawan mo? Oo nga eh. Ginagamot ko rin at hindi pinababayaan. Mabuti naman kung ganon. Nagpatuloy ang tatlo sa kanilang paglalakad. Inabot din sila ng ilang minuto bago narating ang bahay ng kanilang tiyuhin. Nakita naman nilang marami na ang mga kamag-anakan na naroon. Nagpaalam na sa kanila si Clarita. Napatingin pa si Bien sa dalaga at pansin niya ang matalim na titig ni Clarita sa kanilang tiyuhin na papalapit sa kanilang direksyon. Bago makalapit ang lalaki ay umalis na rin si Clarita. Abel, Bien, bakit kayong dalawa lang? Nasaan ang lolo Tibor ninyo? Sino yung babaeng kasama nyo? Hindi na po siya sumama, Tio. Kaya kami na lang ang pinapunta ni Lolo dito. Huwag yun na pong intindihin ng babaeng yun. Bagong kakilala lang po namin. Ay nako,
Si Tio Tibor talaga oh. Kung kailan magsasama-sama tayo magkakapamilya wala siya. Minsan na nga lang tayong nagkikita-kita. Ay siya, pumasok na kayo sa bahay at nang makakain na kayo. Huwag kayo mahihiyang makihalubilo sa mga kamag-anakan natin ha. Sige po, Tiyo. Pero maiwan ko na muna kayo at asikasuhin ko yung ibang bisita. Sige po, Tiyo. Salamat po. Kumuha na tayo ng makakain na, Bel. Gutom na rin ako Nagsimulang kumain ng dalawa. Nang matapos sila, nagpasya silang makipag-usap sa iba nilang mga kamag-anak. Dahil nawili na rin ng dalawa sa pakikipaghalubilo, hindi na nila namalayan pa ang oras. Napansin na lang na magpinsan na nagsiuwian na ang ibang mga bisita na mula pa sa malalayong baryo. Hanggang sa silang dalawa na lang ang natitira doon habang nakikipag-usap sa pamilya ng kanilang tiyuhin. Sinilip ni Bien ang labas at nakitang madilim na ang paligid. Oh, saan ka na pupunta, Kuya? Pupuntahan ko si Tio Gado sa labas. Kakusapin ko siya. Kailangan na rin nating umuwi Walang kasama si Lolo sa bahay. Sige, Kuya. Samahan na lang din kita. Oy, sige. Tio. Oy, Bien, Abel, may kailangan ba kayo? Opo, Tio. Magpapaalam lang kami ni Abel sa inyo na uuwi na po kami. Baka hinihintay na po kami ni Lolo sa bahay Ayos lang po ba kayo, Tio Gado? Seryoso po kasi na mukha niyo Sandali lang. Ang totoo kasi niyan, kanina pa hindi maganda ang kutob ko. Ramdam kong may mga matang nagmamatsyag sa atin ngayon Kaya posibleng may kakaibang mangyayari. Ang mabuti pa, manatili na muna kayo dito kahit isang oras pa. Ihatid ko na lang kayo sa bahay ninyo kapag wala nang masamang kutob ko. Ha? Bakit po, Tiyo? Ano po bang ibig niyo sabihin? Biglang nag-iba ang samyo ng hangin Ngayon ko lang ulit naramdaman ng ganito. Kaya hindi ako pwede magkamali sa hinala kung merong umaaligid na aswang. Aswang? Bakit naman po aaligid ang mga nilalang na yun dito sa inyo? May mga banta po ba ng aswang dito sa lugar nyo, Tio Gado? Wala akong nababalita ang may gumagala at naninirahang aswang dito sa baryo namin. Kakaunti lang din naman ang mga kabahayan dito at magkakalayo pa. Kaya malabong hindi ko malalaman kagad kapag may mga aswang nga dito. Pero paano nga kung meron, Tiyo? Teka, ano yung mga yon? Tingnan nyo sa bahaging yun, no? May mga nagbabagang mga bagay na nakatingin dito sa direksyon natin. Hindi nga ako nagkamali. May mga aswang nga. Mukhang tama kayo, Tiyo. Pero ang dami nila. Ano naman ang pakay nila dito? Hindi maganda to, Tiyo. Hindi ko rin alam Ngayon lang din nangyari ang ganito, Bien. Hindi tayo dapat matakot sa kanila. Kailangang ipakita natin sa mga aswang na yan na handa tayong makipaglaban sa kanila. Hindi natin sila aatrasan. Ano pa ang silbi ng pagiging antingero at tagatugis ng mga aswang ko noon kung hindi ako lalaban sa mga nilalang na yan? Humanda sila. Wala akong anting-anting. Pero sisiguraduhin kong magagawa ko silang patayin. Sumang-ayon ang dalawa sa kanilang tiyuhin. Ipinaalam ng kanilang Tio Gado sa kanilang pamilya na may aswang kaya nagsipagtago sila sa kanilang kwarto. Kita naman ni Abel at Bien sa mukha ng kanilang tiyuhin ang sobrang pagkabahala para sa kanyang pamilya. Hilda, kunin mo ang itak at ibigay nyo rito sa amin. Dali! Bien, samahan mo ang tiya mo. Kunin mo sa kanyang itak. Opo, Tiyo. May kalalagyan ng mga mapangahas sa mga aswang na to. Tiyo, heto na. 3 itak itong ibinigay ni Tia para daw tigisa tayong armas. Akin ang isa. Ibigay mo sa pinsan mo ang isa. Umanda kayo. Hilda, isarado niyo ang pinto at ang mga bintana. Huwag kayong lalabas kahit na anong mangyari, ha? Haharapin namin ang mga aswang na ito. Sandali, Tiyo. Saan po kayo pupunta? Hindi ko man alam kung ano ang pakin niyo rito mga aswang kayo. Pero ang lakas naman ng loob niyong pumunta sa teritoryo ko. Kuya, sundan lang natin si Tio Gado. O sige, mabuti pa nga. Kung inaakala niyong matatakot niyo ako, pues,
Nagkakamali kayo. Hindi ko kayo aatrasan kahit marami pa ang bilang ninyo. Tiyo, teka, anong ingay yun? Mukhang mga pag-angil yun ng mga aswang ah. Bien, Abel, ihanda niyo mga sarili ninyo. Susugod na ang mga aswang sa atin. Sige po, Tiyo. Mag-ingat din po kayo. Huwag kayong didikit sa kanila. Baka lapain kayo bigla eh. Magagamit na rin namin ang mga naituro sa amin ni Lolo Tibor pagdating sa pakikipaglaban. Sige, maging alerto lang kayong dalawa. Huwag kayong magdadalawang isip na patayin ang bawat aswang na susugod sa inyo. Huwag kayong papayag na maunahan nila kayo. Sige po, Tiyo. Ayan na, papanapin na sila sa atin. Nakakaramdam man ng takot ang dalawa, pero hindi sila nagpatinag at nilakasan nila ang kanilang loob. Nang sumugod ng kanilang Tiyo Gado sa mga nilalang, umatake na rin sila. Bawat aswang na lumalapit sa dalawang binata ay sinusubukan nilang iwasan ng mga ito. Mabibilis ang galaw ng mga nilalang kaya nakakaiwas sa mga ito sa pag-atake ng dalawa. Nagagawa namang sugatan ng mga aswang sina Bien at Abel sa tuwing sinusugod sila ng mga halimaw. Napapayaw na lang ang dalawa sa tuwing kinakalmot sila ng mga aswang gamit ang mahabang kuko ng mga ito. Walang iya kayo. Kahit alam kong alanganin pa ang kakayahan ko sa inyo, hindi ako susuko. Makikipaglaban ako. Abel, sa likuran mo! Manda ka. Ihiwalay ang ulo mong yan. Lintik ka! Ang sakit na ng mga kuko mong hayop ka! Panay ka pa rin kalmot, ha? Abel, Bien, ayos lang ba kayo? Sandali lang, tatapusin ko muna ang mga aswang na to at saka ko kayo tutulungan. Ayos lang kami, Tiyo. Kaya na po namin ang mga aswang na ito. Sakto ang talim ng itak ninyo para maputol ang matutulis nilang kuko. Ang tatanda na ng mga aswang na ito, hindi pa rin kaya magputol ng kuko nila. Dahil sanay na sa pakikipaglaban ng kanilang tiyuhin, mabilis nilang napabagsak ang mga aswang nakaharap. Nang maubos na nila ang mga nilalang, inakala nilang tapos na ang laban. Ganun na lang ang gulat nila dahil may mga iilan pang papalapit sa kanilang kinaroroonan. May dumarating pa. Manda kayo lahat! Papatayin ko kayo! Oras na tumapa kayo sa bakuran ng bahay ko, makakapira-piraso ang katawan ninyo! Ang lalakas ng loob niyong sumugod dito, ha? Hindi yata niyo kilala kung sino ako! Tiyo, may aswang na papasugod sa inyo. Mag-ingat ka po. Mamatayan! Iisa-isain ko sila hanggang sa makaramdam sila ng takot sa katawan! Abel, ikaw ang bahala sa mga aswang na yon at ako naman dito sa kabila. Sige, kuya! Aray! Lintik ka! Nagawa mo pang sugatan ng likod ko! Ang dapat sa iyo, dinudurog ang kamay ng hindi na makakalmot! Tiyo, mukhang tatakas na ang iba sa kanila. Anong gagawin natin? Hindi sila pwedeng tumakas. Nagtataka man ako bakit sila sumugod dito at kung saan sila nagmumula. Pero hindi dapat sila hayaang mabuhay pa. Panigurado kapag nakatakas sila babalikan nila tayo dahil magsusumbong sila sa kasamahan nila. Tiyo, anong gagawin nyo? Tiyo! Susundan ko sila. Dito lang kayo. Kuya, tulungan mo ako dito. Kinukuyog nila ako. Lintik na. Bitiwan niyo si Abel. Kuya, patay na yung aswang. Tama na yan. Masyado ka nang nanggigigil. Ano? Ayos ka lang ba? Tutulungan kitang bumangon, dali. Nasaan na ba si Tiyo? Sinundan niya yung mga aswang na tumakas. Ang mabuti pa, pumasok na tayo sa bahay ni Tiya. Babalik din naman siguro si Tiyo Gado. Pagkapasok nila sa loob ng bahay ay kagad silang inasikaso ng kanilang tiyahin. Ginamot ng ginang ang natamo nilang sugat mula sa pakikipaglaban sa mga aswang. Maya-maya ay sumilip si Bien sa labas ng bintana para alamin kung ano ang nangyayari. Hindi na maganda ito, Abel. May kakaibang nilalang na nasa labas. Anong ibig mo sabihin, kuya? Sigurado kong aswang din yan. Pero iba ang anyo niya kumpara sa mga aswang na nakalaban natin kanina. Nakabalik na ba si Tiyo? Hindi pa sandali dito ka lang. Lalabas lang ako para harapin ang aswang na yon. Sigurado kung hindi aalis ang nilalang na yan hanggat walang humaharap sa kanya. Hindi tayo dapat matakot lalo na't wala si Tiyo ngayon dito.
At wala rin tayong mahihingan ng tulong dahil malalayo ang mga kapitbahay. Kuya, sasama ako. Tiya, dito lang po kayo at kami na po ang bahala sa labas. Basta kahit na ano pong mangyari, huwag po kayong lalabas ng bahay. Bantayan niyo lang po ang pinsan namin. Malilit pa po sila. Huwag po ninyong hayaan na makakita ng aswang para hindi matakot. Nang makalabas ang dalawa, napahinto sila sa tapat ng pinto at nanatiling nakatayo roon. Minamatyagan nila ang nilalang hanggang sa bigla na lang itong umalis. Hindi nila alam kung saan na nagpunta ang aswang. Kaya minabuti ng dalawa na lapitan ang pwesto nito kanina. Nang naroon na sila, ganun na lang ang gulat ng dalawa nang makaramdam sila ng presensya sa kanilang likuran. Mabilis silang humarap at tumambad sa kanila ang aswang. Nanlaki ang mga mata na magpinsan dahil sa nakita. Halos matod sila nang makita ang itsura ng aswang na kagaya ng paglalarawan sa kanila ni Lolo Tibor. Kinutuban sila na isang gabunan ng kanilang nasa harapan ng mga sandaling yon. Mabilis silang hinawakan ng aswang at walang pagdadalawang isip na ibinalibag sa lupa. Narinig pa nila ang paghagik-hik nito, kaya pinanindigan sila ng balahibo. Mabilis na lumapit ang aswang kay Abel at sinakalang binata. Hayop ka! Bitiwan mo ako! Abel! Sarap marinig ng mga pagdaing ninyo. Bien, Abel, kakaibang saya kapag nakikita ko nasasaktan kayo dahil sa ginagawa kong pagpapahirap sa inyo. Sino ka ba? Bakit mo kami kilala? Bakit mo ginagawa sa amin to? Wala kaming atraso sa iyo Nagkakamali kayo kung yan ang iniisip niyong dalawa. Ang pamilya ninyo ang dahilan kung bakit naging miserable ang buhay ko. Malas nyo lang dahil napabilang kayo sa pamilyang matagal ko nang gustong paghigantihan. Nabawasan na rin kayo dahil sa mga oras na ito. Marahil nagawa ng patayin ng mga kasamaan ko ang tiyuhin nyo. Kayong tatlo na lang ng lolo nyo ang problema ko. Ano bang ibig mo sabihin? Matagal ng panahon din kayong namuhay ng payapa habang ako nagluluksa pa rin. Iisa-isahin ko kayo hanggang sa magawa ko rin kayong patayin lahat. Hindi na alam ni na Abel at Bien ang gagawin. Masumigpit pa ang pagkakasakal ng halimaw kay Abel. Dahil sa panununtok naman ni Bien sa aswang para bitiwan ng binata, ay sinakal na rin siya ng halimaw gamit ang isang kamay. Gamit ang natitirang lakas, susubukan sana ni Bien na tagain ang nilalang. Pero bago pa niya maiangat ang itak, ay ibinalibag na siya ng aswang. Nagpumiglas naman si Abel, pero ibinalibag din siya ng aswang. Napatawa pa ng malakas ang halimaw dahil nasisiyan sa ginagawa sa dalawa. Dahil nabitiwan ni na Abel at Bien ang kanilang mga itak, dahan-dahan silang bumangon para sana kunin ang mga ito. Pagkatapos ay sumugod sila sa aswang. Hindi kami papayag na mamatay ng dahil lang sa isang katulad mo. Lalaban kami! Umanda ka! Wala kang laban sa aswang na katulad ko. Kaya ko kayong patayin sa mabilis na paraan at ihiwalay ang ulo nyo sa katawan ninyo. Kaya kong wakwakin ang tiyan nyo at lantakan ng laman loob. Pero hindi ko gagawin ang mga bagay na yon. Mas gusto kong pahirapan muna kayo ng sobra bago ko kayo tuluyan. Hindi! Ang bilis ng kilos niya! Hindi ko man lang siya magawang tamaan ng ita ko! Huwag ka nang umasang magagawa mo akong patayin. Alam mong isa akong gabunan. Kaya marahil alam mo na rin kung ano ang kakayahan ko. Imposible naman na hindi sinabi ng lolo niyo ang tungkol sa uri ko. Lalo na at may nakalaban din sila noon. Kahit anong uri ng aswang ka pa, hindi kami basta susuko na lang. Tatagin ko yung kamay mong sumakal sa akin. Hayop ka! Abel, sumugod ka na rin sa kanya. Pagtulungan natin siya. Sige kuya! Hindi nila tinigilan sa pag-atake ang aswang. Nagtulungan silang dalawa sa pagtagasan nila lang hanggang sa nagawa rin nila itong sugatan. Kahit mabilis ang kilos ng halimaw, natsamba naman siya ni Bien na matagas sa balikat. Napahiyaw ang aswang at lalong nagalit. Susuguri na sana ng nilalang sina Abel at Bien pero napatigil ito. Hay! Tigilan mo ang mga apo ka! Ako ang hanapin mong aswang ka! Tanda na nga naman, magiging masaya to!
Lolo Tibor! Kuya, lumayo na ang aswang sa atin. Huwag na muna natin siyang sugurin, Abel. Sigurado naman akong hindi tatakas ang nilalang na yan. Tibor, kay tagal kong gustong makaharap ka. Mabuti naman at ikaw na mismo ang lumapit sa akin. Lo, anong ginagawa niyo dito? Akala ko hindi na kayo pupunta dito, Lo. Kinutuban akong may mangyayaring hindi maganda sa inyo. Kaya nagpasya akong puntahan at sunduin kayo. Hindi nga ako nagkamali. Dahil ganito na pala ang sitwasyon ninyo rito. Nasaan ang Tiyo Gadonyo? At bakit kayong dalawa lang ang nakikipaglaban sa aswang na ito? Hindi po namin alam kung nasaan ngayon si Tiyo. Sinundan po niya ang aswang na tumakas kanina at hindi pa siya nakakabalik. Nasa loob naman ng bahay si Tia at ang mga anak nila. Sige na, puntahan niyo na sila. At ako nang bahala sa aswang na ito. Hindi po, Lo. Tutulungan po namin kayong kalabanin ng aswang na ito. O sige, kung yan ang gusto ninyo, lalabanan ko kayong tatlo. Pabor yun para sa akin. Hindi ko nahahayaang mabuhay pa kayo, Tibor. Panahon na para maningil ako. Hindi ko alam kung sino ka. Pero base sa anyo mo at sa uri ng aswang na kinabibilangan mo, marahil gusto mong ipaghiganti ang mga kalahi mo na nagawang patayin ang pamilya namin noon. Hindi ko akalaing may nakatakas pa pala noon sa inyo. Lo, baka nagawa na pong patayin ng mga kasama niya si Tiyo Gado. Hayop ka! Gusto mo rin sigurong matulad sa mga kauri mo noon. Hayaan mo, ipaparanas ko rin sa'yo kung ano ang nangyari sa kanila. Ang lakas ng loob mong takutin ako, Tibor. Sa edad mong yan, alam kong hindi mo na kaya pa na makipaglaban. Kahit pa na isa kang magaling na antingero noong kabataan mo, wala kang magiging laban sa akin ngayon kahit may anting-anting ka pa. Magkakaalaman tayo, gabunan! Nagsimula ang laban sa pagitan nilang apat. Sabay-sabay na umatake sa aswangang tatlo. Pero dahil sa bilis ng nilalang, nagagawa nitong makailag sa bawat pagtaga sa kanya. May dala ring itakang matanda, kaya hindi rin siya gaanong nahirapan sa pakikipaglaban. At nagawa naman niyang sugatan sa bandang tiyan ng aswang. Napahiyaw ang nilalang dahil doon, at galit na napatingin sa matandang lalaki. Sinubukan namang pigilan ni Bien at Abel ang aswang na mabilis nitong sugurin ng kanilang lolo Tibor. Nagawang madaplisan ng taga ng magpinsa ng magkabilang braso ng nilalang, kaya malakas itong umatungal. Hindi niyo ako mapapatay kung puro daplis lang ang sugat na natatanggap ko mula sa inyo. Lo, sa likuran po ninyo, sumusugod ang gabulan. Ang akala mo siguro ay magagawa mo akong atakihin nang hindi ko mararamdaman. Pwes, nagkakamali ka dahil nasanay na ako sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kaya kahit na anong pag-iingat mo, ramdam ko ang presensya ng enerhiya mo. Bilib din ako sa iyo. Kahit wala kang tangang agimat, pero malakas at mabilis ka pa rin matanda ka. Pero hanggang dito na lang ang buhay mo. Hindi mo ako mapapatumba dahil lang malakas kang aswang. Ginagalit mo talaga ako, ha? Bien, Abel, ngayon na. Puruhan na ninyo ang aswang na yan lang hindi na makatakas pa. Nagawa nilang tagain ng ilang beses ang braso ng aswang. Pero dahil nakakailag kagad sa kanila ang nilalang, hindi nila ito mapuruhan. Tanging paghiyaw lang ang nagagawa ng nilalang. Pero hindi nila inaasahan ng biglang sakali ng aswang si Abel. Ibinalibag ng nilalang ang binata dahilan para tumilapo ng lalaki. Nagalit naman si Bien at Lolo Tibor kaya mabilis na sinugod ang aswang. Pinagtulungan uli nila ang halimaw hanggang sa umatras ito ng bahagya at galit na umangil. Hindi ko man kayo mapapatay sa ngayon. Hindi ko kayo titigilan. Babalikan ko kayo at uubusin. Sige, tumakas ka ngayon. Sa susunod na magkaharap tayo, papatayin ka rin namin. Tumakas na nga ang loko. Halika, tulungan natin si Abel. Dalhin natin siya sa bahay ng Tiyo Gaduba. Sige po, Lo. Tara na po. Medyo nahilo ko. Pambira. Nakailang hagis sa akin ang aswang na yun, ah. Lo, tapos na mo ang laban? Oo, Abel. Huwag ka na mag-alala.
tumakas na yung aswang. Hinintay nilang makauwi ng gabing yun si Gado, pero hindi na nakauwi ang lalaki. Kinaumagahan, hinanap nila sa gubat si Gado. Nakita nila ang walang buhay na katawan ng lalaki sa damuhan. Puno ng kalmot ng katawan at may malaking sugat sa kanyang tiyan. At wala ng laman loob. Dahil doon, wala nang nagawa ang kanyang pamilya kundi tanggapin ang nangyari sa kanya. Ipinagluksa nila ang pagkamatay ni Gado. Dahil sa nangyari, napagpasya naman ang pamilya ng kanilang tiyuhin na umalis na sa baryong yon at umuwi sa kanilang probinsya. Matapos mailibing ang lalaki, hindi na napigilan ng mag-iina dahil naisip din nila ang kaligtasan ng pamilya ng kanilang tiyuhin. Nang makauwi na ang maglolo sa kanilang bahay, nagpatuloy naman sa pagpapagaling sina Bien at Abel mula sa mga sugat na kanilang natamo sa pakikipaglaban. Kailangan ninyong magpahinga, tuluyang magpagaling. Binantaan tayo ng aswang na yun na babalikan niya tayo. Kaya hindi tayo dapat makampante dahil palikurado, mamatyagan niya tayo tuwing gabi. Hindi na nila tayo titigilan. Kaya lagi tayo maging handa sa pagsugod nila. Opo, Lo. Hindi po namin hahayaang magtagumpay ang aswang na yun sa plano niya. Maayos naman po ang lahat ng gabing yun, Lo. Nakakagulat lang po dahil may mga aswang na bigla na umaligid sa bahay ni na Tiyo Gado. Kaya hindi rin kami kagad nakalis doon nung magpaalam kami. Dahil pinigilan kami ni Tiyo Gado. Ramdam na niya yung panganib eh. Sino kaya yung aswang na yun, Lo, no? Hindi ko akalaing mauwi sa ganun lang dapat ay masayang araw na yon. Sa totoo lang, hindi ko kilala kung sino siya. Ang alam ko lang, paghihiganti ang pakay niya sa atin. Marahil nakatakas siya sa mga panahong tinutugis namin ng mga kauri niya. Ano na po ang gagawin natin, Lo? Kung ako lang din po ang magdedesisyon, haharapin ko ulit sila kapag sumugod sila ulit dito. Bien, alam kong galit ka. Pero lagi mong tatandaan na hindi sa lahat ng oras paiiralin mo ang emosyon. Dahil kapag pinairal mo lang ang puso at hindi mo ginamit ang utak, babagsak ka at mauwi sa wala ang lahat. Sa ngayon, wag na muna nating isipin ang tungkol doon. Tatandaan ko ang sinabi niyo, Lo. Ay sige na. Mas mahalaga ngayon na gumaling ang mga sugat na nakuha ninyo sa pakikipaglaban sa mga aswang na yon. Kapag naging maayos na ang lagay ninyo, saka tayo mag-iisip ng paraan para mapuksa ang mga aswang. Sigurado kong nagsisimula na naman silang magparami at manirahan dito sa lugar natin. Kaya bago pa man sila makapaghasyik ng kasamaan, dapat na silang patayin at tubusin. Tama kayo, Lo. Hayaan niyo po, magpapagaling kami ni Abel para naman kapag dumating yung araw na susugurin nila tayo, handa na ulit kami makipaglaban sa kanila. Sige Apo, mas mabuti nga yun. Inabot ng ilang linggo ang pagpapagaling na magpinsan. Sa kabutihang palad, wala namang aswang na sumugod sa kanila sa loob ng mga araw na yon. Pero madalas na nararamdaman nilang may nagmamatsyag sa paligid nila. Nagpatuloy sila sa pangangahoy at pangunguling. Tuwing natatapos ang kanilang trabaho ay nagsasanay sila para mas mahasa ang kanilang kakayahan. Tinuturuan din sila ng kanilang lolo Tibor ng iba't ibang pamamaraan sa pakikipaglaban na pwede nilang magamit. Bien, Abel, may ibibigay ako sa inyo. Matagal ko na rin sanang gustong gawin ito kaya lang naisip kong hindi pa ninyo kailangan. Pero ngayon, alam kong magagamit na ninyo ang mga bagay na ito. Ano po ba yung ibibigay niyo, Lo? Ito ang mga mutya na pagmamay-ari ng ama ninyo nung nabubuhay pa sila. Itinago ko ito dahil hindi ko kayang itapon na lang gaya ng mga ginawa ko sa mga anting-anting na hawak ko noon. Parehong magagamit ang mga ito laban sa masasamang elemento gaya ng mga aswang. Anong mutya po yung hawak noon ng ama ko, Lo? Hetong mutya ng tubig ang pagmamay-ari ng ama mo, Bien. Ang mutya ng apoy naman ang sa ama ni Abel. Yung mga patalim na hawak niyo, Lo, sa kanila rin po ba yan?
Oo, Abel. Ang punyal na ito ay sa iyong ama, habang ang itak naman na ito ay pagmamay-ari ng ama ni Bien. Kargado ng mga dasal ang mga patalim na ito. Ginamit nila para patayin ang mga gabunan na nakalaban namin noon. Kapag nagawang masugatan ng punyal at itak ang mga aswang, manghihina sila. Pwede nyo rin gamitin ang mga ito para patayin ang mga aswang na makakalaban natin, lalo na yung babaeng gabunan na yon. Teka lo, balik po tayo sa mga mutya. Ano naman po may tutulong na mga ito sa amin? Madadagdagan ba ang lakas at bilis namin? Oo. Gaya ng punyal at itak, malaki rin ang magiging papel ng mga mutya na ito sa buhay ninyo. Kapag tangan nyo ang mga ito, mabibigyan kayo ng proteksyon sa mga aswang. Magkakaroon kayo ng kabal at karagdagang liksi at lakas. Kapag nasa inyo na ito, hindi rin kayo basta matatalo ng mga aswang. Kung sana'y ibinigay ko lang sa inyo ang mga ito noon pa, hindi na sana kayo nanganib sa kamay ng mga aswang na nakalaban natin ng gabing yon. Nagawa na rin sana ninyong patayin sila. Kaya lang, natakot akong sumunod kayo sa yapak ng mga magulang ninyo. Ayos lang po yun, Lo. Ang mahalaga nagawa po natin makaligtas sa mga aswang. Ibig sabihin, magagawa na rin po naming makipagsabayan sa mga aswang dahil sa mga mutyang yan? Oo, Apo. Kahit papaano, magiging kampante rin ako pagdating sa kaligtasan ninyo dahil sa mga ito. Sige po, Lo. Hindi po namin kayo bibigoyin sa bagay na yon. Tulad ng ginawa niyo noon, gagawin namin ni Abel ang lahat ng aming makakaya para patayin at ubusin ang lahi ng mga aswang na umaatake ngayon. O siya, sige na. Kunin nyo na ang mga gamit na ito. Ngayong hawak nyo na ang mga yan, sana'y ingatan ninyo. Opo, Lo. Maraming salamat po dito, Lo. Makakasa po kayong iingatan namin ni Abel ang mga bagay na ito. Alam kong mahalaga ito sa inyo, lalo na ang mga ito lang din ang pamana ng ama namin sa amin. Pangako, gagamitin po namin ito sa kabutihan at hindi aabusuhin. Mabuti naman kung ganon. O sige na, matulog na tayo. Tahimik na ang paligid natin. Kaya walang mga aswang na umaaligid sa labas. Nang mga sumunod na araw, pansin ni na Abel at Bien na may nagbago sa kanilang pisikal na kakayahan. Ramdam nilang nadagdagan ang kanilang bilis at lakas dahil sa mga mutyang hawak nila. Hindi na rin sila tumigil sa kanilang pagsasanay para mas mailabas pa ang galing nila sa pakikipaglaban. Isang beses, ginabi ng uwi ang magpinsan galing sa pangangahoy sa gubat. Habang naglalakad sila, ramdam nilang may nakasunod sa kanilang dalawa. Nararamdaman mo rin bang nagiinit ang katawan mo? Opo, kuya. Kung hindi ako nagkakamali, dahil ito sa mga mutya natin. Posibleng sinyalis na may kakaiba sa paligid natin. Ano na ang gagawin natin ngayon, kuya? Hayaan na lang muna natin. Manatili lang tayong alerto sa paligid. Sige, kuya. Bilisan na lang natin ang paglalakad dahil medyo malapit na rin naman tayo sa bahay. Nang makarating nga sila sa kanilang bahay, saktong naghahanda ng hapunan ng kanilang lolo, kaya niyaya na silang kumain na matanda. Pagkatapos nilang maghapunan, nagpasya na rin silang magpahinga. Ano ba naman to? Hindi ako makatulog. Ikaw din pala, kuya. Akala ko ako lang nahihirapang matulog ngayong gabi. Napakaalinsangan naman. Pareho lang tayo ng nararamdaman, kuya. Teka, naririnig mo ba yung mga yabag na yon? Kuya, sigurado akong may mga aswang yan na maaligid sa labas ng bahay. Ano kaya kung harapin na natin sila? Teka, titingnan ko nga yung kalendaryo. Kung kabilugan ng buwan ngayon. Kailangan nating maganda at baka sumugod ang mga aswang na yan dito. Posible nga. Pero hindi natin alam at baka may patibong ang aswang sa atin. Baka mapahamak tayo. Kailangan na natin mag-ingat. Manatili lang tayo dito sa loob ng bahay. Lalabas na lang tayo kapag may gagawin silang hindi maganda. Sige, kuya. Kinukutuban akong may hindi magandang mangyayari. Sige, ganito na lang. Kapag hindi talaga sila umalis, haharapin natin sila. Kung gusto talaga nila ng laban ng gabing ito,
ibibigay natin yun sa kanila. Sige kuya, ngayon na may tanga na tayo mutya, hindi na ako natatakot na harapin sila. Kung ikukumpara nung una natin silang makainkwentro, masasabi kong makakaya na natin silang talunin ngayon. Oo, yun din ang nasa isip ko. Malaki ang tiwala ko sa mutya at sa patalim na hawak natin. Sabayan na lang din natin ang diskarte sa pakikipaglaban at panalangin. Sigurado kong magtatagumpay tayo na mapatay ang mga aswang. Sabi nga ni Lolo, huwag lang pairalin ng puso kung hindi paganahin din ang utak. Paglipas ng ilang minuto, patuloy pa rin nakakarinig ng mga yabag sa paligid ng bahay ang magpinsan. Dahil doon, nagpasya na silang lumabas dala ang itak at patalim na ibinigay sa kanila ng kanilang lolo. Paglabas ay tumambad kagad sa kanila ang mga nagbabagang mga mata na nakaabang sa kanila. Ihanda natin ang ating mga sarili at pati na rin ang mga patalim natin. Oo kuya, handang-handa na ako. Nagsisiangilan ang mga aswang, kaya kailangan natin maging alerto. Nakakakilabot ang mga pag-angil nila ngayon. Parang may kakaibang hatid. Kuya, tingnan mo. Isa-isa na silang nagsisilabasan sa kanilang pinagtataguan. Ang dami nila kuya. Huwag tayo magpatinag sa kanila, Abel. Dahil gaano pa sila karami, hindi tayo atras. Lalaban tayo sa mga aswang na yan. Ayan na sila kuya. Sumusugod na sila sa atin. Hindi tayo dapat magpatalo sa mga halimaw na to. Manda kayo mga aswang kayo! Tatagayin ko kayo ng buong lakas hanggang sa hindi na kayo makatayo pa. Sige, sumugod pa kayo. At nang matulad din kayo sa mga kasama ninyong agarang namatay. Ang lakas ng loob niyong sugurin kami dito, ha? Kung inaakala niyong aatrasan namin kayo, nagkakamali kayo. Hindi niyo kami matatalo. Hindi na kami natatakot sa inyo. Ipaparanas namin sa inyo ang sakit na naranasan namin noon. Kaya umanda kayo dahil sa gabing ito. Wawakasan namin ang kasamaan nyo, lalo na pinuno ninyong gabunan. Ipaparamdam din namin sa inyo ang galit na nararamdaman namin dahil sa pagpatay nyo kay Tio Gado. Hindi namin kayo mapapatawad dahil doon. Buhay ang kinuha nyo, kaya buhay nyo rin ang kapalit. Sige, sumugot kayo. Isa-isa kong pupugutin ang ulo ninyo, mga hayop kayo. Abel! Bien! Hindi ko hayaan kayo lang ang makipaglaban sa mga aswang na ito. Tutulong ako sa inyo, mga apo! Sige po, Lo. Pero kapag nag-alangan kayo, sumigaw lang kayo, tutulungan namin kayo ni Abel. Sige! Lalabanan natin silang lahat! Basta mag-ingat kayong dalawa! Dahil sa mutya na kanilang tangan, naging malakas at mabilis ang magpinsan. Nakitaan nila ng pagkagulat ang mga aswang dahil sa bilis ng pangyayari. Halos hindi nakita ng mga aswang kung papaano napatay ng dalawang binata ang mga kasamahan nila. Nang magawang patumbahin ng magpinsan ng halos kalahati ng mga aswang na naroon, natigilan sila matapos magulat nang marinig ang malakas na pagsigaw ng kanilang lolo. Nang tingnan nilang matanda, nakita nilang pinagtutulungan siya ng mga aswang. Kuya, si Lolo! Kailangan natin siyang tulungan! Mauna ka na pumunta kay Lolo. Tatapusin ko lang dalawang aswang na ito. Sige kuya! Siguruhin mong ligtas si Lolo, ah. Hindi siya dapat papatay ng mga aswang. Oo kuya! Hoy! Bitiwan niyo lolo ko! At akong harapin niyo! Kung talagang matatapang at malalakas kayo, huwag niyong pagtulungan ng isang matanda! Abel! May aswang sa likuran mo! Huwag mo akong subukan dahil papatayin kitang hayop ka! Etong punya lang nito ang katapat mo! Kaya tanggapin mo ang pagtara ko nito sa katawan mo! Tingnan natin kung mabubuhay ka pa ngayong bumaon na ito sa lalamunan mo! Uy, taga! Saan niyo dadali ng lolo namin? Abel! Tinatanginan nila si Lolo! Tapusin natin ang 3 aswang na ito, kuya! Pagkatapos ay sundan natin ang mga aswang na dubukot kay Lolo! Sigurado akong dadalhin din nila tayo sa kutaan nila! Sige, kapag natunto natin ang kutaan nila, wala nang atrasan pa. Papatayin natin silang lahat. Makalipas lang ang ilang minuto, nagawa nilang talunin ang natitirang mga aswang. Hindi na sila nag-aksaya ng oras at mabilis na tumakbo para sundan ang kanilang lolo. Nakarating sila sa gubat, kaya naging alerto ang dalawa. Maigpit nilang hinawakan ng kanilang patalim dahil sa hindi kalayuan, napapansin nilang may mga aswang nang nagtatago sa mga puno. Maya-maya ay bigla silang sinugod ng ilang aswang. Nagawa nilang mapabagsak kaagad ang mga aswang dahil kung ikukumpara sa pinuno nilang gabunan, mahina lang ang mga ito. Natigilan sila nang marinig ang malakas na pagsigaw ng kanilang lolo, kaya alam nilang malapit na sila sa matanda.
Hindi sila tumigil sa pagtakbo hanggang sa nakita na nga nila sa hindi kalayuan ang mga aswang na may hawak sa matanda. Huwag lang nilang subukan saktan at patayin si Lolo. Hindi ko sila mapapatawad kapag ginawa nila yon. Ako rin, hindi ako papayag na dahil lang sa kanila, mamamatay si Lolo. Hindi ko hayaang magtagumpay ang gabunan na yon sa paghiganti niya. Biel! Abel! Tulungan niyo ako! Si Lolo, ang init at pakiramdam ko, kuya. Ako rin, Abel. Siguradong sinyalis ng mutya natin na may panganib sa lugar na ito. May nararamdaman din akong malakas na enerhiyang malapit lang dito. Hindi kaya malapit na ang kuta ng mga aswang dito? At ang nararamdaman nating malakas na enerhiya ay ang gabunang pinuno ng mga aswang? Marahil tama ka. Maging maingat tayo. Teka, sandali. Saan na nila dinala si Lolo? Hindi ko na makita ang mga aswang at hindi ko na rin marinig ang boses niya. Baka may ginawa na sila masama sa kanya. Hindi pwedeng mangyari yun, kuya. Kailangan natin mahanap sila bago pa man may mangyari kay Lolo. Sige, bilisan na lang natin ang kilos natin. Kuya, tingnan mo sa banda ron, oh. Hindi ba't mga kabayan yon? Tama ka nga. Hindi kaya yan yung pinagkukutaan ng mga aswang? Malakas din ang kutob kung yan ang kuta nila. Ano nang gagawin natin ngayon, kuya? Sandali, may mga hiyawan ako naririnig. Mukhang nagkakasiyahan sila. Ano kaya kung lumapit tayo para alamin kung ano ang nangyayari? Mas ramdam kong nagiinit pa ang katawan ko, lalo na ang aking mutya. Mas malapit tayo, mas mainit. Ganon din ako. Tara na, huwag tayong gumawa ng kahit na anong ingay. At nang hindi tayo mapansin ng mga aswang habang papalapit tayo. Sige, kuya. Nang tuluyan na silang nakalapit, nagtago sila sa isang puno. Nagmasid lang sila mula sa kanilang pwesto hanggang sa nakita nila ang kanilang lolo. Nanlaki ang mga mata nila at napakuyom ng palad dahil sa nasaksihan. Mga hayop talaga sila. Pinalilibutan pa ng mga aswang na si Lolo habang nakatali sa isang puno. Tinatakot at sinasaktan nila ang kaawa-awang matanda. Hindi maganda to, kuya. Kailangan nating mailigtas kaagad si Lolo Tibor mula sa mga nilalang na yon. Oo, alam ko yun, Abel. Hindi na ako makapaghintay, kuya. Gusto ko nang lapitan si Lolo. Abel, ano ka ba? Baka mahuli tayo ng mga aswang dahil sa binabalak mong gawin. Hindi ako magtatago lang dito, kuya. Ililigtas ko si Lolo sa mga aswang na yon. Hindi dapat tayo magkaksaya ng oras dahil baka kung ano nang gawin nila kay Lolo. Nag-iisip ka ba? Mas lalong mapapahamak si Lolo Tibor dahil sa gagawin mo. Kapag nalaman ng mga aswang na narito na tayo sa kuta nila, sa tingin mo, anong gagawin nila kay Lolo? Ilalayo nila si Lolo o ang mas malala pa, baka patayin kagad nila. Hindi na natin magagawang mailigtas si Lolo kapag ganun ang nangyari, Abel. Pero kuya, hindi ko na talaga kayang makita na nasa ganung sitwasyon si Lolo. Galit ako sa mga aswang na yon. Mapapahamak tayong tatlo kapag pinairal mo ang galit mo. Tandaan mo sinabi ko, ang mga ganitong pagkakataon, hindi lang emosyon at puso ang dapat pairalin. Kailangan nating gamitin ang utak. Kaya kumulma ka muna. May tamang oras para sa pagsugod. Tara, bumalik na tayo sa pagtatago. May mga aswang nang papalapit dito. Kapag hindi na ako nakapagtimpi, kuya, lalabas ako susugurin ng mga aswang. Papatayin ko sila kagad. Hindi mo ako mapipigilan, kuya. Hindi magiging ganun kadali ang sinasabi mo, Abel. Galit din naman ako sa mga aswang. Pero hindi ibig sabihin nun, magiging pabaya na tayo sa mga galaw natin. Kailangan pa rin natin maging maingat at madiskarte sa bawat kilos natin. Para hindi tayo mag-alanganin sa sitwasyon. Tandaan mo, hindi lang karaniwang aswang ang magiging kalaban natin, kung hindi pati ang pinuno nilang gabunan. Sa bagay, may punto ka rin, kuya. No sige, kakalma ako. Alang-alang sa kaligtasan ni Lolo. Magmatsyag na lang muna tayo sa mga aswang. Kapag nagkaroon tayo ng pagkakataon, susugod na tayo. Nakasalalay sa atin at sa mga pasya natin ang kaligtasan ni Lolo. Hindi nila inalis ang kanilang tingin sa mga aswang at maging sa kanilang lolo. Mula sa kanilang pwesto, pinapanood nila ang bawat galaw ng mga nilalang. Nakikiramdam din sila sa kanilang paligid dahil baka may biglang sumugod sa kanilang kinaroroonan. Magsaya kayo! Teka, pamilyar sa akin ang boses na yun ha. Tama ka nga, kuya. Saan naman nagmumula ang pagsigaw na yun? Sigurado akong boses ni Clarita ang naririnig natin. Siya nga, ayun siya oh, at kasama niya ang mga aswang. Ano naman ang ginagawa ni Clarita dito? Hindi kaya dinukot din siya ng mga aswang? Pero bakit hindi siya nakatali at lumulot sa kanya mga nilalang na yun? Hindi ko alam pero may masamang kutob ako sa babaeng yan. Posibleng isa siyang aswang.
Pero hindi pa naman tayo sigurado kung kasama niya ang mga aswang na ito. Hindi maganda to. Sakaling isa rin siya sa biyag ng mga aswang. Hindi, Abel. Sigurado kung hindi siya dinukot ng mga aswang. Base sa mga ikinikilos sa mga nilalang at ng babaeng yon, isa rin siya sa kanila. Ngayon, nakuha na natin na matandang pumatay sa mga magulang ko noon. Dalawa na lang ang problema natin. Yun ay ang apo niyang sina Bien at Abel. Kapag nagawa ko ng patayin ang kanilang lolo at iaalay sa ating ritual ngayong gabi, kailangan din natin silang patayin. Masasabi ko lang na tagumpay ang plano kong paghiganti sa angkan nila kapag nagawa natin silang ubusin. Makinig kayo! Kung sino man ang makakapatay sa dalawang yon, ay siyang magiging kanang kamay ko! Sandali, anong ibig niya sabihin? Siya ba ang pinuno ng mga aswang? Teka, siya kaya yung gabunan na nakaharap natin sa reunion at muntikan na makapatay sa atin? Tama. Tama ako nang iniisip tungkol sa babaeng yan. Isa nga siyang aswang. Ang pagpapakita niya sa atin noon sa gubat, ang pagsama niya sa atin papunta sa baryo ni Tio Gado, lahat ng yun ay nasa plano niya. Posibleng ginamit niya rin ang pagkakataong yun para manmanan ang galaw natin. Nilinlang tayo ng isang babae, Abel. Ibig sabihin, siya ang dahilan kung bakit tayo sinugod ng mga aswang sa bahay ni Tio ng gabing yun? Siya ang nagsabi sa kanyang mga kasamaan kung nasan tayo? Tama. Isa si Tio Gado noon na nakipaglaban at pumatay sa mga kalahi niya. Kaya pinatay nila si Tio. Kaya humanda siya. Papatayin ko siya. Magbabayad ka. Hayop ka, Clarita. Ikaw pala ang may pakana ng lahat ng ito. Kahit nagiigting ang galit nila sa mga aswang, hindi pa rin sila lumalabas sa kanilang pinagtataguan. Itinuon nila ang kanilang atensyon sa mga susunod na mangyayari. Nasa ganong sitwasyon sila nang makita kung paanong nagbago ng anyo si Clarita. Nang maging isang aswang ang babae, nakumpirma nilang siya nga ang gabunan na nakaharap nila noon. Naikuyom ng magpinsan ng mga kamay nila dahil sa galit sa babaeng gabunan. Hindi na nakapagpigil si Abel. Mabilis siyang tumakbo para sugurin ang mga aswang na alagad ni Clarita. Nagulat man si Bien sa ginawa ng kanyang pinsan, pero wala na siyang nagawa kung hindi sundan si Abel. Napansin sila ng mga aswang, kaya nagsiangilan ng mga ito. Maigpit namang napahawak sina Bien at Abel sa kanilang sandata. Buong tapang nilang hinarap ang mga aswang at itinatak sa kanilang isipan na uubusin nila ang mga ito, lalo na ang pinunong gabunan. Hoy, mga aswang! Hindi pa kayo dapat magsaya! Hindi niyo ba kami napapatay? Bien, Abel! Mabutit na tuntun nyo itong kuta ng mga aswang. Tulungan niya ako rito, mga apa. Huwag na po kayo mag-alala, Lo. Ililigtas po namin kayo ni Abel. Tatapusin lang po namin ang laban sa mga aswang na ito. Ang lakas ng loob niyong dalawa na sumugod dito sa kuta namin. Alam niyo bang inilalagay niyo lang sa panganib ang mga buhay ninyo? Wala kaming pakialam kung mangalib man kami. Ang gusto lang namin ay patayin kayo. Isa ka palang aswang, hayop ka. Tama nga ang sabi nila. Kaya magtago ng isang leon sa maamong mukha ng tupa. Hindi ka na dapat binubuhay pa, Clarita. Walang lugar sa mundong ito ang mga nilalang na katulad mo. Kaya pala naramdaman ko ang presensya ninyo. Hindi nga ako nagkamali na kanina pa kayo nandito. Tama nga kami ng hilala kung bakit nilapitan mo kami. Palabas lang pala ang ginawa mo nang nasa gubat tayo ng gabing yon. Hindi kayo nahabol ng mga halimaw dahil isa ka rin sa kanila. Hindi mo rin pala totoong kapamilya ang mga sumundo sa'yo kung hindi mga alagad mong aswang. Kaya ka rin sumama sa amin noon sa lugar ng tiyuhin namin ay dahil sa paghiganti mo. Ikaw rin ang dahilan kaya sinugod kami ng mga alagad mong mga aswang doon. Oo, Bien. Masalamat ka kayo dahil hindi ko kayo pinatay ng gabing yon. Dahil may kailangan pa ako sa inyo. Tagumpay rin ang plano ko dahil nagawa kong matunton ang bahay ni Gado. Salamat sa lahat ng tulong ninyo. Pagbabayaran mo ang lahat. Patunay lang yon na kaya kayong linlangin ng isang babaeng tulad ko. Ngayong naririto na kayo sa teritoryo ko, mas pinadali nyo ang pagpatay ko sa inyong tatlo. Hindi mangyayari iniisip mo, Clarita. Sisiguraduhin namin ikaw ang mamamatay. Kayong lahat. Huwag na natin patagalin. Simulan na natin ang laban at ang magkaalaman na. Sukurin nyo sila at siguraduhin ninyong hindi na sila mabubuhay pa. Iparanas nyo sa kanila ang bagsit ng mga aswang. Abel,
Manda ka! Papalapit na sila! Patayin ang dapat patayin! Walang ititira! Sige, kuya! Nagsimula ang labanan. Hindi inatrasan na magpinsa ng mga aswang. Kahit gaano pa sila karami, gaya ng sabi ng kanilang lolo Tibor tungkol sa mga patalim. Kagad na nanghina ang mga aswang sa tuwing nasusugatan sila. Kapag bumagsak na ang aswang sa lupa, kagad naman niyang inuundayan ng taga. Ibinuhos ng magpinsa ng galit nila sa mga halimaw. Napuno ng sigawan at atungalan ng paligid dahil sa matinding labanan. Nang magawang mapabagsak ng dalawa ang unang grupo na sumugod sa kanila, napansin nila na nagalit si Clarita sa mga alagad niya. Baka sa mukha ng babae na hindi niya inaasahan na magagawa ng magpinsan na patayin ng ganun kadali ang mga aswang. Minura ng babaeng gabunan ng kanyang nasasakupan dahil sa galit at pinipilit silang pinasugod sa dalawang binata. Mga wala kayong kwenta! Dalawa lang ang kalaban nyo! Hindi nyo ba magawang patayin? Ganyan pala magalit ang siyang pinuno, Clarita? Bakit? Natatakot ka bang kapag naubos namin sila pati ikaw ay mapatay na rin namin? Ako? Matatakot sa inyo? Asa pa kayo? Wala akong kinatatakutan kahit na kamatayan. Alam ko namang hindi nyo ako magagawang patayin. Mahina kayo kung ikukumpara sa akin. Kung yan ang iniisip mo, Clarita, papatunayan namin sa'yo na hindi mo rin kami basta-basta matatalo. Kapag napatay ka namin ngayong gabi, ibig sabihin nun, mas malakas kami sa'yo. Ha! Mangarap kayo hanggang gusto nyo. Pero isa lang ang masisiguro ko sa inyo. Sa gabing ito, kayo ang mamamatay at hindi ako. Kapag nagawa ko yon, masasabi kong napagtagumpayan ko na rin na ipaggiganti ang mga magulang ko. At pati ang buong angkan ko kung saan ako nagmula. Mabuti pa nga ginawa yun ng pamilya namin sa lahi nyo Dahil kung hindi, marahil hanggang sa ngayon naghahari pa rin ng mga demonyong tulad nyo sa lugar namin. Ang mali ng lolo tiyuhin nyo. Inakala nilang naubos na nila ang lahat ng mga aswang dito sa baryo na ito noon. Pero dahil nakatakas at buhay pa ang anak na pinatay nilang pinuno ng mga gabunan, kasama mga naulilang mga batang aswang noon, ngayon ay nagbabalik kami para singilin kayong lahat. Gaya mo, Clarita. Mga walang hiya mga magulang mo. Sila rin ang pumatay sa mga magulang namin. Kaya patas lang tayo. Mabuti na lang din at nagkaharap-harap tayo ngayon dito. At nang mailabas na rin natin ang hinanakit sa bawat isa. Sa labanang nagaganap sa pagitan natin ngayon, matitira ang tunay na malakas. Alam kong ako yon. Kayo ang magiging pagkain ko. Sakto, dahil kabilugan ng buwan at panahon kung saan makakakain ako ng sariwang karne ng tao. Sige, sumugod kayo sa kanila. Huwag niyo akong bibiguin dahil simple lang ang pinagagawa ko sa inyo. Umalingaw-ngaw ang boses ni Clarita sa paligid. Dahil doon, inihanda ni na Abel at Bien ang kanilang mga sarili nang muling sumugod sa kanila ang iba pang mga aswang. Napangisi na lang ang dalawa dahil mas nag-init ang kanilang pakiramdam dahil sa mutyang nakakwinta sa kanila. Alam nilang mas nadadagdagan pa ang kanilang lakas at liksi sa tulong ng mutyang tangan nila. Nakipagsabayan ng pag-atake ang dalawa sa mga aswang. Nagagawa man silang tamaan ng mga ito pero hindi sila nasusugatan. Dahil sa kapangyarihan ng mutya. Ganun na lang ang gulat ng mga aswang dahil doon. Kaya ang ilan sa kanila ay nagdalawang isip na ring sumugod sa magpinsan. Nakaramdam ng kakaibang tuwa sina Abel at Bien nang makita nila kung paanong natakot ang mga aswang na kalaban nila. Hindi na inaksaya ng dalawa ang kanilang oras at tinapos na ang laban sa pagitan ng mga alagad ni Clarita. Isa-isa nilang pinabagsak ang mga aswang na halimaw. Paano ba yan, Clarita? Mukhang naubos na ang mga alagad mo Ang dami rin nila pero hindi man lang nila kami nagawang patayin. Ikaw na lang ang natitirang aswang ngayon. Huwag kayo magpakasaya. Kabahan kayo dahil kapag nagsimula ang laban nating tatlo, malalaman ninyong wala kayong panama sa isang tulad ko. Isa, laban sa dalawa. Nakakaganang makipaglaban. Masyado kang bilib sa sarili mo, Clarita. Kung ayaw mo magpatalo, mas ayaw namin magpatalo. Alam kong may mga mutya kayong dalawa dahil ramdam kong nadagdagan din ang lakas at bilis ninyo. Pero sa tingin nyo ba, sapat na yon para mapabagsak nyo ako? Matapang lang kayo dahil doon.
Pwes, para sabihin ko sa inyo, hindi nyo pa rin ako makakaya! Paano naman natin malalaman kung hindi natin susubukan? Hindi ba? Sige na! Tama na ang daldalan, Clarita! Sumugod ka na! Kung yan ang gusto nyo, maglaban na tayong tatlo! Tudukutin ko ang puso ninyo at ipapakita ko sa lolo ninyo kung paano ko lalantakan ang pinakamamahal niyang mga apo! Nagsimula silang maglaban. Mas mabilis at mas malakas ang babaeng aswang kumpara sa nakalaban na magpinsan. Kaya naging maingat din ang dalawa sa kanilang mga kilos. Nagagawa namang makipagsabayan na magpinsan sa gabunan, pero hindi nila magawang tamaan ito. Napapangisi na lang si Clarita dahil napapansin niyang nababahala ang dalawa dahil sa nakikita nila ang taglay niyang lakas at liksi. Sinubukan niyang atakin sina Abel at Bien. Nagawa niyang mahuli ang dalawa at mahawakan sa leeg. Buong lakas na ibinalibag ng gabunan ang dalawa dahilan para tumilapo ng magpinsan at mabuwal sa lupa. Hindi pa man nakakabangon sina Bien at Abel, mabilis silang dinampot ng aswang. Sinakal sila ng maigpit dahilan para magpumiglas ang dalawang binata. Napapahalakhak ang gabo ng babae dahil alam niyang nahihirapan na ang kanyang mga kalaban sa kanilang sitwasyon. Iniangat din niya ang mga ito sa lupa kaya napaungol na lang ang dalawa habang pilit na napapahawak sa kamay ng dalagang aswang. Ganito ko lang pala kayo kabilis na matatalo? Sana ngayon ang ipinagmamalaki niyong dalawa? Anong naitulong sa inyo ng mutyang tangan ninyo? Hindi ba't wala? Huwag kang pakakampante, Clarita. Nagsisimula pa lang ang laban natin. O sige, sabihin niyo kung paano pa kayo makakalis sa pagkakasakal ko sa inyo. Sa pamamagitan ng diskarte at hindi daldal. Abel, gawin mo na! Ngayon na! Itong nararapat sa isang tulad mo! Ha? Hindi! Paano? Nabigla si Clarita dahil sa pagbaon ni Abel ng punyal sa kanyang balikat. Nabitiwang kagad niya ang dalawa at napahawak sa kanyang sugat. Nagsisigaw siya dahil sa galit na nangyari sa kanya. Bagya namang lumayo sina Bien at Abel sa aswang. Matalim naman silang tinitigan ni Clarita. Napangisi ang magpinsan dahil nagawa nilang masugatan ang gabunan at nakalis din sila sa pagkakasakal sa kanila ng halimaw. Hinintay nila ang mga susunod na gagawin ni Clarita pero nanatili lang na nakatayo ang dalaga. Hindi ko matatanggap ang ginawa niyo sa akin. Kapag nakalapit ulit ako sa inyo, ibabaon ko rin ang mahaba kong kuko sa mga leeg ninyo hanggang sa magawa kong gilitin ang mga lalamunan ninyo. Gaya mo, may tinatago din kaming kakayahan. Kahit gaano ka pa kalakas, masasaktan at makakaramdam ka rin ng panghihina. Sinasabi namin sa iyo, kahit mahirapan man kami, gagawa kami ng paraan para makaalis sa ganong sitwasyon. Walang iya kayo. Pagbabayaran niyo ang ginawa niyo sa akin. Ang mga mutya at patalim na ito ang ginamit ng aming ama para makipaglaban sa mga kalahi mo noon. Alam naming hindi kami bibiguin ng mga ito ngayon. Sisiguraduhin naming ito rin ang gagamitin namin sa pagpatay sa iyo. Abel, naramdaman mo ba yon? Oo kuya, naramdaman ko mas lumakas si Clarita. Tapos, ang mga mata niya, nagbabaga sa pagkapula. Galit na galit siya. Sobra! Mukhang ikinukondisyon pa niya ang kanyang katawan bago sumugod. Samantalayin na natin ang pagkakataong ito. Anong gagawin natin, kuya? Pagkakataon na nating iligtas si Lolo. Hala, oo nga pala. Tara, alisin na natin siya sa pagkakatali, kuya. Magbantay ka, ha? Ako na ang magkakalat sa tali ni Lolo. Sige, dalian mo. Bilisan mo po. Tsak na susugod agad ang gabunan kapag nakitang pinakakawalan niya ka. Opo, Lolo. Ito na nga po't binibilisan ko na. Bilisan mo, Abel. Bigla na lang nawala si Clarita sa kinatatayuan niya. Ha? Paano nangyari yun? Hindi ko alam. Sobrang bilis ng kilos niya. Hindi ko na alam kung nasaan siya. Sandali. Nandiyan na siya. Nasa likuran niyo. Ano? Akala niyo ba'y makakatakas kayo? Hindi ako makakapayag! Mabilis na hinablot ng gabunan si Abel at malakas na ibinalibag ang binata. Tumilapon si Abel sa malayo. Hindi na nagawang makapalag ng matanda nang bigla siyang balingan ng aswang. Napahayaw si Lolo Tibor nang bumaon sa tiyan niya ang mahabang kuko ni Clarita.
Nanginginig dahil sa galit si Bien at walang pagdadalawang isip na sinugod ang aswang. Lolo Timor! Lintik ka, Clarita! Pagbabayaran mo ang ginawa mo kay Lolo! Halika dito at ibabatikim ko sa iyo kung ano man ang ginawa mo sa kanya! Demonyo ka! Sige, sumugod kayo! Dahil susunod ko kayo sa matandang ito! Mamamatay ka na! Sandali! Nasaan na naman siya? Bakit biglang nawala? Kuya, sa likuran mo! Ikaw ang uunahin ko! Humanda ka! Walang tigil na sinugod ni Clarita si Bien. Umilag naman ang binata at nakipagsabayan sa mga galaw ng aswang. Lumapit naman si Abel para tulungan ang kanyang pinsan. Nakipaglaban silang dalawa kay Clarita. Pero pareho silang nahirapan dahil mas naging maniksi at malakas pa ang aswang. Maya-maya ay may inusal na orasyon si Clarita. Napamura na lang ang magpinsan nang magawa silang kalmutin ng aswang. Bigla rin silang hinablot ng gabunan at sabay na inilipad sa ere. Katapusan niyo na! Siguradong durog ang mga buto niyo kapag binitiwan ko kayo ngayon! Nagkakamali ka kung inaakala mong matatapos mo kami sa ganitong sitwasyon, Clarita! Malakas ka nga, pero puro ka naman yabang. Etong patalim ko magiging dahilan para sa ikababagsak mo. Hindi! Walang iya ka! Hindi mo pa rin mabitiw-bitiwan ang patalim na yan? Magkasabay na itinarak ni na Abel at Bien ang kanilang patalim sa katawan ng aswang. Napansin nilang nangihina na ang babaeng gabunan dahil sa kanilang ginawa. Maya-maya ay nahirapan ang aswang na kontrolin ang kanyang paglipad. Nabitawan na sila ng aswang at sabay-sabay silang bumulusok sa lupa. Ginawa nila ang lahat para kumapit sa katawan ni Clarita at pagbagsak sa lupa ay pumaibabaw sila sa babae. Dinig na dinig nila ang malakas na atungal ng gabunan nang bumagsak sa lupa. Sa amin pa rin ang tagumpay, Clarita. Sa ikalawang pagkakataon, nagawa rin namin patayin at ubusin kayo mga aswang, gaya ng ginawa noon ng aming pamilya sa mga kalahi mo. Kahit patayin niyo pa ako at mabuhay ang lolo ninyo, hindi rin magtatagal ang buhay niya. Nagawa ko rin namang may pagiganti ang mga magulang ko dahil mamamatay na rin ang matandang yan. Hindi mamamatay ang lolo namin, Clarita. Nakakalungkot lang dahil sa ating lahat, ang sarili mo lang ang hindi mo nagawang may paghiganti. O sige, mapapatay niyo nga ako. Pero bago mangyari yon, may isang bagay lang akong gagawin. Alis dyan! Aray! Kuya Bien, ayos ka lang ba? Anong gagawin mo, Clarita? Ha? Hindi pwedeng ako lang ang maghirap. Isa sa inyo ang pahihirapan ko bago ako tuluyang mamatay. Ibibigay ko sa iyo ang mutya ng pagiging aswang. Magiging katulad kita, Abel. Hahanapin mo ang sarap ng karne at dugo ng tao dahil dito. Ha? Hindi pwede! Pakulab ako! Huwag mong isalin sa akin ang mutya ng aswang! Ayoko! Mamumuhay ka bilang aswang, Abel. Mararanasan mo kung paano maghirap ang kagaya ko sa kamay ng mga tao. Tigilan mo ang pinsan ko! Hindi siya magiging aswang gaya mo dahil hindi ka magtatagumpay! Kuya Bien! Hanggang dito na lang ang buhay mo, Clarita! Ang mga bagay sa mga katulad mo ay pinupugutan ng ulo! Hindi! Ah! Abel, ayos ka lang? Kuya Bien, tapos naman si Clarita. Oo, Abel, wala na siya. Nakahiwalay na ang ulo niya sa katawan. Imposibleng mabuhay pa siya. Halika, tutulungan na kitang makabangon. Sige po, kuya. Pakiramdam ko ay sobrang pagod ng katawan ko. Makakapagpahinga na rin tayo, Abel. Makakauwi na tayo sa bahay natin. Matapos ang ginawa nila sa babaeng gabunan, napaupo na lang din sila dahil sa sobrang pagod. Nanginginig ang katawan nila dahil hindi nila akalaing magagawa nilang mapatay ang mga aswang. Nang maalala nila ang kanilang lolo Tibor, mabilis silang tumayo at pinuntahan ang matanda. Inalalaya naman ni Bien ang kanyang pinsan para makalapit sa kanilang lolo. Ganun na lang ang tuwa nila dahil buhay pa matanda. Kinalaga na ni Bien sa pagkakatali ang kanilang lolo at tinulungan na makatayo. Bago sila umalis sa lugar, ibinaon ni Bien ang hawak na itak sa lupa para tuhugin ang ulo ni Clarita na nakadilat pa ang mga mata. Pagkatapos noon, nagpasya silang umuwi at nang makarating sila sa bahay ay ginamot agad nila ang kanilang lolo. Lo, huwag po kayong susuko ha.
Susubukan po namin kayong dalhin sa ospital. Hindi na mga apo. Dito na lang ako sa bahay. Lo, malala po sugat nyo. Sundin niyo lang ang sasabihin ko. Gagaling ako. Hindi naman malalim ang sugat na ginawa sa akin ng aswang. Hindi umabot sa aking bituka. O sige po, Lo. Tutulungan po namin kayong gamutin. Ano po bang mga halamang gamot ang ilalagay ko sa sugat nyo? Wala na pong mga ngambalang mga aswang sa atin dahil naubos na po namin sila. Kaya hindi na tayo dapat mangamba. Wala nang nagawa pa ang dalawa kung hindi hayaan na ang kanilang lolo Tibor sa gusto niyang mangyari. Inalagaan nila ito sa pamamagitan ng mga herbal na gamot. Inakala naman nilang magiging maayos na nga ang buhay nila dahil nagawa na nilang patayin ang mga aswang. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, napansin naman ni Bien na parang may nagbabago kay Abel. Lo, kumusta na po pakiramdam mo? Sumasakit pa rin ang sugat ko. Pero wag ka mag-alala sa akin. Gagaling din ito. Hindi naman talaga mabilis magpagaling ng sugat. Siya nga po pala, Lo. Nakita niyo ba kung nasaan si Abel? Hindi eh. Baka nagpapahangin lang doon sa likod bahay. Alam niyo po, Lo, ilang araw ko nang napapansin na parang balisa si Abel eh. Nagsasabi po ba siya sa inyo ng kung anong problema niya? Hindi siya nagkukwento sa akin. May kakaibang nangyari ba ng gabing yon? Hindi ko rin alam, Lo. Pero kinukutuban din ako ng hindi maganda. Bago ko nagawang patayin si Clarita, nagpumigla siya sa akin at nagawa niya akong tabigin kaya nabuwal ako sa lupa. Lumapit siya kay Abel eh at sinunggaban niya ang pinsang ko. May ginawa ba si Clarita? Nakatalikod siya sa akin, Lo, at nahaharangan niya si Abel. Kaya hindi ko nakikita kung anong nangyayari sa pagitan nila. Naririnig ko na lang na sinasabi niyang magiging katulad niya si Abel na isang aswang. Damuhong aswang yan! Hanapin mo ang pinsan mo, Bien! Dali! Ha? Bakit, Lo? Sundan mo na lang ako. Dalhin mo rin siya kay Tandang Estrella para ipagamot doon bago pa man mahuli ang lahat. Ipagamot? May sakit po ba siya, Lo? Huwag ka nang magtanong. Dalian mo ang kilos mo. Sige po, Lo. Mabilis namang kumilos si Bien kahit hindi niya gaanong naiintindihan ng kanyang lolo Tibor. Kumuha muna siya ng tali at hinanap si Abel. Lumabas siya ng kanilang bahay at nakita niya ang kanyang pinsan sa likod bahay. Wala sa sarili niya si Abel kaya mabilis siyang nilapitan ni Bien. Ganun na lang ang gulat ng binata nang makitang naglalaway at naging agresibo ang kanyang pinsan. Inangilan na rin siya ni Abel, kaya nakaramdam siya ng pagkabahala. Abel, si Kuya Bien mo to. Anong nangyayari sa'yo? Bakit ka nagkakaganyan? Hindi mo ba ako nakikilala? Bakit ang sama ng tingin mo sa akin? Kakainin kita. Nagugutom ako kaya uubusin ko yung dugo at laman loob mo. Abel, ano ka ba? Anong pinagsasabi mo riyan? Bakit ka ba nagkakaganyan? Kuya, tulungan mo ako. Hindi ko na alam kung ano nangyayari sa akin. Gusto ko ng dugo at nababanguan ako sa ilaw na karne. Ano? Huminaon ka muna, Abel. Hindi ko na kaya. Gusto ko ng dugo at karne. Bigyan niyo ako na makakain. Kung hindi niya ako mabibigyan, ikaw na lang ang magiging pagkain ko. Nagulat si Bien dahil sinugod siya ni Abel. Nagbago na ang boses nito at naging halimaw. Pero nagawang iwasan ni Bien si Abel. Hindi niya alam kung ano ang gagawin niya dahil kakaiba ang pinsan niya ng mga oras na yon. Napailing na lang si Bien nang maisip na nga niya kung ano ang nangyayari sa pinsan. Ibig sabihin, ipinasa nga ni Clarita ang hiyas ng pagiging aswang niya sa'yo. Hayop talaga yung babaeng yun. Hindi ko ginusto na mangyari to, Kuya Bien. Ayaw kong maging aswang. Alam ko yun, Abel. Hayaan mong tulungan kita. Magpapagamot ka para hindi ka tuluyang maging isang aswang kagaya ni Clarita. Pero nahihirapan na akong pigilan ng sarili ko. Nagugutom at nauuhaw na ako. Kuya, hindi ko na alam ang gagawin ko. Tulungan mo ako, Kuya. Makinig ka sa akin. Hindi kita hayaang maging aswang. Sa ngayon, kailangan mong huminahon muna. Huwag mong isipin kung ano man ang nararamdaman mo.
Kuya! Tatakbo pa sana palayo noon si Abel, pero nagawa siyang pigilan ni Bien. Walang pagdadalawang isip na ibinalibag ni Bien ang kanyang pinsan. Nagalit pa ang binata nang itali siya ni Bien, pero nang tumagal, naging kalmado na rin siya. Sinabi naman ni Bien na dadel niya si Abel kay Tandang Estrella para humingi ng tulong na maipagamot ang binata. Hindi nga nila inaksaya ang oras at nagpunta sila ng gabing yon sa bahay ng albularyo. Tandang Estrella? Tao po! Tao po! Sino kayo? Ako po si Bien. Ito po ang pinsan ko si Abel. Pwede niyo po bang gamutin? Iba na po ang tama niya, Tandang Estrella. Nakikita ko nga. Hindi mo yan itatali kung hindi na siya malala. Pero base sa nakikita ko, maagapan pa naman siya. Yan ay kung hindi pa siya nakakakain ng hindi niya dapat kainin. Hindi pa po, sigurado ako. Ay sige, ipasok mo na siya rito sa loob nang masimulan ko na kagad ang panggagamot sa kanya. Maraming salamat po. Gusto kong tumigim ng sariwang karne, pero pinipigilan ko ang sarili ko. Habang tumatagal, hindi ko na rin makakaya pang makapagtimpi at baka magawa ko na yun. Natatakot ako, kuya. Tulungan niyo po ako. Hindi natin hayaang mangyari yun, Abel. Sa sitwasyon mo ngayon, nagsisimula pa lang ang pagiging aswang mo. Hindi tayo mahihirapan na gamutin ka, lalo na't wala ka pang natitikman na kahit na ano. Gawin niyo na po ang lahat para tulungan ang pinsan ko, Tandang Estrella. Huwag ka mag-alala, Bien. Gagawin ko ang lahat para gumaling ang pinsan mo. Pero may isang kondisyon lang din ako para mas mapadali at tuluyang gumaling si Abel. Ano po yun? Mananatili siya dito sa bahay ng ilang araw. Kailangan ko siyang bantayan at obserbahan ng mabuti. Ayos lang po yun sa akin. Basta alam kong mas makabubuti sa kanya yun. Yun po ang gawin natin. Mabuti naman kung ganon. Sa gayon, ihiga mo siya dito dahil gagamutin natin siya ngayong gabi mismo. Itali mo na rin siya dahil tsak na magwawala siya at gugustuhin tumakas. Hindi siya pwedeng makatakas dahil panigurado, hindi na siya babalik. Sige po, Tandang Estrella. Sisiguraduhin ko pong hindi siya makakatakas. Kinuha ng matandang albularyo ang kanyang mga kakailanganin para sa panggagamot kay Abel. Nang makumpleto niya ang kanyang mga gamit, may kung anong mga dasal siyang inusal. May mga inihanda rin siyang itlog na inilagay niya sa tiyan ni Abel. Dinasalan niya yon at napapaungol naman ang binata sa tuwing idinidiin ni Tandang Estrella ang mga itlog sa kanyang tiyan. Makalipas ang kalahating oras sa pagriritual ng matandang albularya, isa-isa niyang ipinainom kay Abel ang laman ng itlog na dinasalan niya. Ano po nangyayari sa kanya, Tandang Estrella? Kapag nagawa ko ang bagay na yon sa loob ng 3 araw, isusuko niya ang mutya ng aswang na ipinasa sa kanya at lilinisin doon ang loob ng katawan niya. Kapag nangyari yon, unti-unti ay babalik na sa dati si Abel. Kung yan po ang paraan para gumaling siya, gawin niyo po, Tandang Estrella. Ano po ang gagawin niyo sa mutya ng aswang kapag nailabas na niya? Liritwalaan hanggang sa mamatay at mawalan ito ng bisa sa kasusunugin. Sige po, kayo na pong bahala. Ang malaga lang sa akin ang gumaling po si Abel. Mangyayari rin ang lahat ng yon. Magtiwala ka lang. Sige po, maraming salamat po. Hinayaan na nga ni Bien si Abel sa pangangalaga ni Tandang Estrella. Binibisita na lamang niya ang kanyang pinsan sa bahay ng albularyo. Dahil hindi pa malala ang naging epekto ng hiyas kay Abel, mabilis namang napagtagumpayan ni Tandang Estrella na mailabas ng binata ang mutya ng aswang na ipinasa sa kanya ni Clarita. Sinunod din ni Abel ang lahat ng sinasabi ng albularya, kaya mas napapadali ang pagbuti ng kanyang kalagayan. Makalipas ang higit 1 buwan, gumaling na si Abel. Nakauwi na rin siya sa bahay nila. Sobra naman ang pagpapasalamat nila kay Tandang Estrella dahil sa naging tulong ng albularya sa kanila. Mabuti naman at gumaling ka na nga, Abel. Masaya ako dahil maayos ka na ulit. Maraming salamat, kuya. Hindi mo ako pinabayaan. Hindi ko magagawa yun sa'yo. Kapatid ng turing ko sa'yo, kaya hindi ko gustong mapahama ka. Magkaputol na tayo ng pusod ngayon. Aasahan ka talaga, kuya. Tayo lang din naman na magtutulungan Hindi natin pababayaan ang isa't isa.
Opo, salamat po. Inakala nila na magiging maayos na ang kanilang buhay. Pero isang pangyayari ang hindi nila inaasahan. Isang umaga, nagising na lang sina Bien at Abel na wala na ang kanilang lolo Tibor. Tinatago lang na matanda ang totoong nararamdaman niya dahil ayaw niyang mag-alala ang mga apo. Dahil na rin sa edad niya, nagsilabasan na rin ang iba't ibang komplikasyon niya sa katawan na naging rason din para manghina at tuluyang bumigay ang katawan ng matanda. Wala nang nagawa ang magpinsan kung hindi tanggapin ang pagkawala ng kanilang lolo Tibor. Ipinagluksa nila ang pagkamatay ng matanda. Dahil sa nangyari, mas pinili ng dalawa na makipagsapalaran sa syudad at doon nagsimula ng panibagong buhay. May mga araw na dinadalaw nila sa sementeryo ang kanilang lolo. Sa kabila ng mga naranasan na magpinsan, nanatili silang positibo sa buhay. Hindi naman nila kinalimutan ang lahat ng mga itinuro sa kanila na matanda. Sa paglipas ng mga taon, bumuo rin sila ng sarili nilang pamilya. Pilit nilang kinalimutan ang mapait na karanasan sa mga aswang. Nagpasya din silang itago ang kanilang mga mutya upang hindi mapunta sa kamay na masasamang loob. Nagdesisyong mamuhay ng tahimik at matiwasay ang magpinsan, kasama ang kani-kanilang asawa at mga anak. Naging mabuting mga magulang ang dalawa at ginabayan ng mabuti ang kanilang mga anak na katulad nila ay sabay ding lumaki. Biniyayaan ng anak na babae si Bien, habang lalaki naman ang anak ni Abel. Pero ang samahan ng dalawang bata ay parang aso't pusa dahil sa magkaiba nilang ugali. Napapangiti na lang si Bien habang pinagmamasdan na naghaharutan ng mga bata. Alam nilang balang araw, magiging sandalan din nila ang isa't isa. Kagaya nila ni Abel. Kuya Bien, anong ginagawa mo dito sa labas? Pinagmamasdan ko yung mga bata. Hindi naman tayo ganyan noon, di ba? Alin dyan? Ano ba nakikita mo sa kanila na hindi ko yata nakikita? Yung ugali kasi ng mga bata, ibang-iba sa atin ng mga bata pa tayo. Palagi na lang silang nag-aaway. Pero nagbabati rin naman. Kanino kaya nagmana mga yan, no? Sa tingin ko, kung hindi sa atin, di sa asawa natin. Pero huwag ka na maingay. Baka malaman nila, yari tayo. Pag mo nang isipin yung mga batang yan. Mga bata pa kasi madalas nagkakapikunan. Darating din ang araw, sila rin na magdadamayan. Oo, tama ka. O tara na kuya, shot tayo. At kailan ka pa natuto mag-inom? Hindi to alak, gatas ng kalabaw. Binigay niya Aling Susan, yung nagtitinda ng kesong puti. Ito, tig-isang bote tayo. Loko ka talaga. Huwag mong ugaliing manghingi palagi, ha? Naghahanap buhay ang tao, nilulugi mo. Hindi, usay itong binigay kuya. Mukhang ano dyan ha, hindi ko na tinanggihan kasi nakakabulag ang tumatanggi sa grasya. Loko! Wakas! As. 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 As.